Sa mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay October 20, 2025 at ngayon ay Lunes ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Mula po dito sa Domus Mariae, dito po sa Milan, Italy. Hatid ko po ang ating unang pagbasa, pininilay sa araw na ito. Ating unang pagbasa ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 4 verses 20 to 25. Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuro niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ito po ay nabigyan ng isang pagkakataon at itinuturing kong isang biyaya na makarating po dito sa Milan, Italy, kung saan dito rin bahagi ng lugar kung saan nagsimula din ang pananampalataya natin. Bagamat isa lang ito sa bayan na ating kung mapupuntahan dito sa Italy, at dito nga po ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, pero sa susunod na araw sa mismong lugar sa Roma tayo magbibigay ng ating pagninilay, magpapahayag ng unang pagbasa. Pero sa ngayon, dito po muna sa Milan, at sinasabing isimulan natin yung pagpapaalala ni San Pablo tungkol sa pananalig o pananampalataya na nagsimula pa kay Abraham, na siyang dapat nating pinananaligan, nagiging sandigan. Si Abraham ay isa talaga sa tinuturing natin na sandigan ng ating pananampalataya. Ito yung kanyang, dahil sa kanya po, sabi nga, pinawalang sala. Pag sinabing pinawalang sala ay anuman ang ating mga pagkukulang at kasalanan, dahil kay Kristo ay napawalang bisa o napawalang sala tayo sa ating mga kasalanan, hinanapa, at ganoon din sa mga kasalanan na mismong tayo ang may likha. Kaya nawa, patuloy po natin na palalimin ang ating pananampalataya saan man tayo mapunta. Tingnan natin kung ano ang may dudulot nito na tulong para sa ating pong pananalig. At isa nga yan, itong mga ganitong klaseng simbahan sa ibang lugar o sa ibang bayan na talagang hindi lang tayo dapat magpa-picture o hindi lang ito dapat maging tourist spot, tourist attraction, kundi maging daan din ito upang tayo po ay makapagnilay o pagmuni-muni natin yung mga sinaunang tao na nagsabuhay ng pananalig o pananampalataya sa Diyos, mga nag-alay ng kanilang buhay. So isa po itong simbahan nito na bagamat napakalaki, at mamaya titingnan natin yung loob nito upang atin pong mapagmasdan ang ganda. Pero sana nga, sabi ko, hindi lang mauwi sa pagkamangha sa ganda, kundi mabuhay din ito ang atin pong pananampalataya. Muli po, mula dito sa Domus Mariae, sa Milan, Italy. Isang araw po sa